what's up? Magandang araw sa ating lahat. This is Marga Labs once again. So, for today's video mga kalabs, hindi muna online lending application yung pag-uusapan natin. Dahil nalalapit na po yung LET exam or yung Professional Teachers Exam this coming September 26. I-share ko sa inyo, konting tips lang naman kung paano ko naipasa yung aking LET exam. In take 1 lang po, okay? Before anything else, kung bago ka pa lang sa ating channel, interesado ka sa magiging topic natin ngayong araw, please do like, share, subscribe, at pakihit na rin yung notification bell nang sige ma-notify ka sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. Okay? So, simulan na natin. Story time tayo mga ka-lifestyle. Last year po, last year, nag-take po ako ng exam, pero bago po yan, syempre, nagdadalawang isip tayo, mag-enroll ba tayo sa review center. Meron naman tayong perang pang review, pero napag-isipan ko, napakarami ko namang mga kaklase na nag-enroll. So, why not na sila na lang yung mag-enroll, then hihingi na lang ako ng notes. So, yun yung mga naging one strategy ko. That's why, nakatipid na ako, nagkalaman pa yung utak ko. So, yun yung pinakaunang ginawa ko. Alam nyo ba mga ka-lifestyle, 10 to 15% lang na binibigay ng mga review center. 10 to 15% lang yung lumalabas sa exam. Pinakamataas na nga siguro yung 15%. Kasi, ganito kasi yan. Kung ibibigay lahat nila ng posibleng lumabas sa exam, malamang pumasa lahat, then wala nang babalik sa kanila. Logic lang po yan mga ka-lifestyle. Pera-pera lang yan. Hindi na sila kita. Kung ganun yung bibigay talaga nila lahat ng posibleng sagot. Imagine, ilang years na silang nagre-review, nag-schooling para lamang sa mga gustong mag-review, di ba? Gustong pumasa. So, alam na nila lahat na posibleng lumabas sa mga ka-lifestyle. Kahit balibalik-tarin nyo pa yung mga question during exam, alam na po talaga nila. Pero, hindi nila ibibigay. Gaya nga nasabi ko, logic, di ba? Logic. Isipin nyo mabuti. That's why, if I were you, mga ka-lifestyle, now, wag kayong mag-focus, wag kayong kumapit masyado sa inyong mga review center. Mas sourceful pa po talaga kung sa YouTube or kahit saan platform kayo ng social media mag-review. Okay? Maliwanag po sana. Disclaimer, hindi ko po sinisiraan yung review center. Ito ay aking opinion lamang. So, hindi lang ako naka-notice nito, marami pang mga vloggers. So, I highly suggest mga ka-lifestyle, mag-focus kayo sa mga vloggers dyan. Kasi yung ibang mga vloggers dyan mga ka-lifestyle, galing po yan sa mga review center. So, nire-relay nila yung mga nalaman nila. Okay? So, hindi ko na lang babanggitin yung mga vloggers na galing sa mga review center na ngayon super vloggers na talaga. At alam kong nakakatulong po talaga sila. Okay? So, yun yung ginawa ko. Yun yung pinakauna kong ginawa. Aside of that mga ka-lifestyle, naipasa ko rin yung aking LET exam dahil, syempre, nag-take note po ako lahat ng mga important notes. Lahat ng important notes. So, sinulat ko sa Manila paper, sa cartolina, then nilagay ko sa mga walls. Para araw-araw kong makikita. Okay? Araw-araw kong ma-familiarize. So, yun yung isa rin yung way na ginawa ko. So, even though na hindi talaga ako nag-review mga ka-lifestyle, marami po talaga akong mga notes, marami po talaga akong nalaman. At based on my communication or sa mga classmates ko, nakipag-usap ako. So, during that time, then pagkatapos na ng exam, halos po talaga walang lumabas na itinuro ng review center. Okay? Maniwala kayo sa hindi, halos walang lumabas. Kasi nga, bakit naman ibibigay lahat ng review center? Di wala na silang kikitain, di ba? Di ba? So, sariling sikap po talaga tayo mga ka-lifestyle. And then, isa pa to, tandaan nyo mga ka-lifestyle, huwag po kayong mag-focus sa Prof. Ed. Okay? Huwag nyong i-focus
lahat ng oras nyo. Kasi yung Prof Ed talaga, reading comprehension yan mga ka-lifestyle. Mauubos talaga yung oras nyo dyan sa kaka-review. As much as possible, huwag nyong pukusan yan. Kasi napakadali lang po talaga yan kung isipin nyo. Kasi, yun na nga, reading comprehension yan. Okay? So, in real situation po yan talaga, situational po talaga yung mga lumalabas dyan. So, kaya lang po natin sagutan yan on the spot mga ka-lifestyle. Maniwala kayo sa hindi. Ang pag-aralan nyo po yung major nyo at saka yung Gen Ed. Okay? I highly suggest Gen Ed at saka yung major nyo. Doon kayo mag-focus mga ka-lifestyle. Then, aside of that mga ka-lifestyle, syempre, huwag kalimutan, bago kayo mag-exam, syempre mag-pray kayo, mag-refresh kayo. Yung gaya nga nasabi ko, yung pinaka mabisang solution po talaga is yung yung pinaka sourceful po talaga ng information when it comes sa LET exam is yung sa YouTube po talaga. Napakarami po talaga si Sir Melvin, Gurong Pinoy, mas maraming lumalabas po talagang mga sagot sa kanila kaysa sa mga review center. Okay? Please po, wag po kayo masyadong mag-focus sa review center, mga ka-lifestyle. Lahat po ng mga binibigay nila is hindi lumalabas. Ilang taon na po ang ganyan, mga ka-lifestyle. Kung meron naman po talaga kayong mga kaklase na nandoon na, why don't you ask? Okay? Ngayon, kung meron kayong mga kasabayang mga klase na magte-take ngayong September 26, humingi lang kayo ng mga konting notes sa kanila. I-share naman nila. Kahit nga yung mga final, yung, ano bang tawag doon? Basta, ibibigay nila yan. Kasi, meron silang soft copy, meron silang hard copy. So, why not, di ba? Konting basa-basa lang, mga ka-lifestyle. So, pero I highly suggest po talaga, kung magre-review kayo, kung mag-aaral kayo, mas sourceful po talaga yung internet. Yung social media kaysa sa mga review center. Okay. Once again, disclaimer po, hindi ko sinisiraan yung mga review center kasi nasabi ko lang yung katotohanan, mga ka-lifestyle. Marami na po kasi akong mga kilala, ilang years na pong kumakapit sa review center. Pero until now, nagbabaka sakali sila na baka maraming ibigay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila pumapasa. Kasi sobrang tiwala talaga nila sa review center eh. So hindi rin naman natin masisisi yung mga review center kasi hindi natin alam. Baka kasi hindi rin nila naman talaga alam yung mga posibleng lumabas. Pero ganun pa man mga ka-lifestyle, yung swerte is nasa sa yung palad yan. During exam, yung naging exam ko talaga mga ka-lifestyle, naging malaki lang po yung puntos ko sa Gen Ed at saka sa major. So yung Prof Ed ko, tamang-tama lang na pumasa. So that's why I highly suggest na huwag kayong masyadong mag-focus sa Prof Ed kasi kaya nyong sagutan on the spot yung Prof Ed. Okay? Kaya nyong sagutan on the spot. By the way mga ka-lifestyle, yung major ko nga pala is BS Ed Filipino. Filipino po ako. So malaki yung naging ambag ng major ko kasi syempre nag-focus ako sa major ko at saka sa Gen Ed. So pero ganun pa man, bumasa rin naman ako sa Prof Ed. So gaya ko nga nasabi ko, kaya po nating sagutan on the spot yung Prof Ed. Okay? Kaya po nating sagutan. So congratulations in advance sa mga nanonood ng video natin kasi papasa ka. I guarantee papasa ka. Sundin mo lang yung mga pinayo ko mga ka-lifestyle, papasa ka. God bless ating lahat, future teacher.